Alright, so nagbabalik tayo and for today's video, let's compare what a violin and a viola is. Okay, so may nagtanong kasi sa videos ko no, about that kasi di ba nagsasample tayo ng violas from Steinode. So this time, sample natin or papakita ko lang yung main difference ng isang viola and of a violin. So meron tayo ditong dalawa, no? Dalawang klaseng instrument. And side by side pa lang, makikita nyo na yung differences nila. So this is the viola. And this is, of course, the violin. So, side by side pa lang, makikita nyo na mas malaki talaga yung viola. So, this is a full-size violin, no? 4/4 siya. Itatabi ko dun sa viola. Ayan. So makikita nyo yung haba, ang laki. Yung body, ang laki din ng difference. And everything, di ba? So, dyan pa lang malalaman nyo na yung kanilang size difference. Okay? So, aside sa size difference, magkaiba din yung kanilang tuning system. Okay? Or yung strings nila. So, sa violin ito, it's tuned from G, D, A, and E. No? Tapos, yung ating viola is tuned 5 notes lower. So, ito. So, A, D, G, and C. So, meron siyang C string. So, yun yung main difference nila. No? So, tuning and the body. Ngayon, bakit nga ba mas malaki yung viola? Of course, yun nga, narinig natin yung difference nila. For your information, no? Akala ng karamihan kasi violin yung mas matanda na instrument or mas luma. Pero it's actually the other way around, no? Yung viola natin, yung viola is actually the parang origin of this. Ano ibig sabihin nun? Yung viola kasi ang standard instrument before. And then this violin is actually considered a soprano viola. So ganun siya. Hindi yung ang mindset kasi natin since mas famous or mas common yung violin is that the viola is a smaller violin. But in fact, baliktad. The violin is a small viola, not a bigger. The viola is not ano ba? Nalito ako. The viola is not a bigger violin, but the violin is a smaller viola. So, sabi nga nila, it's a soprano viola. So, ayan. So, yun yung main differences nila. Now, siguro magpe-play ako some notes, ganyan, para mas maintindihan nyo yung difference nila. Okay, setup ko lang. So, ito, violin, no? Testing natin. Yan. So, high pitch, no? Sabi nga nila, kung gagawin natin in voices, this is the soprano, no? So, yung viola. Violin. Sorry, nalito na. Yan. So, ito full size na siya. It's around, I think, 13 to 14 inches yung body. Now, pag pumunta naman tayo sa viola, which is bigger, this is a standard size, full size viola. Kasi yung viola hindi siya nasusukat in 1/2, 3, 4, 4, 4 sizes. It's size per inch sa kanyang body. So, yung full size na violin, I think ang ka-size niya talaga is at 13-inch viola, if I'm not mistaken, 13 or 14. So, malaki. Ibig sabihin yung half size, basically half size ng viola kasi laki lang ng violin na full size. So, yun yung main difference niya. So, kailangan medyo mahaba ang iyong galamay. Sa akin, isipin nyo, ang laki kong tao, diba? Tapos, ganyan siya. So, magkaiba din yung sound quality na napoproduce nila. That's why it needs a bigger body para mas maganda yung maging sound niya. No? So,
isa pang tanong ng karamihan is, magkaparehas lang ba ang techniques ng violin and viola? Yes and no. May mga techniques na mas prominent sa pagba-violin, may mga techniques na mas prominent sa pagba-viola, no? Magkaiba yung way of producing certain tone, no? Pero yung movements are the same. So, yung bowing natin parehas lang ang galaw, magkaiba lang ng pangangailangan. So, kumbaga parehas yung movements pero magkaiba yung timpla. Yun yung pinagkaiba nila. Yan. So, automatic ba na kapag marunong ka mag-violin, marunong ka na rin mag-viola? In some cases, yes. But, magkaiba pa rin yung may mga techniques na magkaiba pa rin. And also, you have to note that they read different clefs. Yan. So, the violin reads the treble or G clef. Ito naman, alto na C clef. So, alto meaning sa staff, no, 5 lines, nasa gitna yung middle C, which is this note. Yan. Which is, nandito siya sa third string, no, yung note na yon. So, sa violin, nandito yon sa G string. So, mababa na siya. Wala na siyang kasunod. So, basically, again, the viola is a bigger instrument, bigger in sound, lower in pitch, and even yung color, magkaiba sila. Although, you can translate some techniques sa pag-violin nyo. Kung gusto nyo mag-viola, pwede naman, wala namang masama doon. And actually, para sa akin, makakatulong pa yon to improve your technique, to improve the quality of sound or tone na kaya nyong i-produce kung mag-aaral kayo. So, kung medyo may advance na kayo sa violin and you wanna try out a viola, maganda rin. Although, yun nga, hindi porket naka full size violin ka, pwede ka mag full size na viola. Kasi kung medyo saktuhan lang sa'yo yung full size na violin, kailangan mo ng mas maliit. So again, this one is a standard 16-inch size. Yung iba nagpapa-customize ng smaller, yung iba rin nagpapa-customize ng larger. So you can find it between 13 to 17 inches yata. I don't know kung may 18-inch ba na body. Pero sobrang laki na nun. Ayan. So sana nakatulong tong video na to. If you did, comment down below more content you'd like to see. And of course, I'll see you on the next one. Good luck sa inyo.